Isang mapagpalang araw muli ang aking pagbati po sa bawat mga mag-aaral ng ating online discipleship program. At muli na naman tayo ay mag-aaral ng mga aralin at salamat sa Panginoon dito po sa ating discipleship program na ang ating programa dito, ang ating Bible study ay mga tanong at kasagutan mula sa Biblia. At katulad ng dati, ay ako po ay umaasa na kayo po ay natututo at ang aking desire ay ito pong mga aralin na ito o mga lessons na inyong natututunan ay sana po ay inyong na-apply sa inyong church kung saan man kayo miyembro at ito ay nagagamit ninyo ng pang Bible study or kung kayo ay may dinidisciple. At ito po yung librong ito na mga tanong at kasagutan mula sa Biblia. Ito po talaga ay nakadisenyo para diyan sa pagdidisipulo. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga araling ito na ibinigay po ng Panginoon sa atin. At magpatuloy po tayo sa ating pagtatalakay, pag-aaral ng kanyang banal na kasulatan. Dito po sa mga tanong at kasagutan mula po sa Biblia po, mga minamahal. Ano po? At purihin natin ang Panginoon sa kanyang patuloy na ginagawa. So tayo ngayon ay nasa lesson o aralin 20 po. Okay? At ang pamagat ng ating aralin 20 o number 20 po ay panalangin. At isa po ito sa mga itinuturo ng banal na kasulatan ang panalangin. Kaya umpisahan natin sa panalangin ng ating lesson ito. Muli po, dakilang Diyos, ay kami po Panginoon ay dumudulog sa inyong trono ngayong gabi o ngayong araw na ito. At dalayan ko Panginoon na tulungan niyo po na ang mga araling po na aming napag-aaralan ay maging kagamit-gamit sa inyong ministeryo, lalo na tigit ang mga mag-aaral ng online discipleship program na ang aking dalangin Panginoon ay gabayan niyo po sila. Hindi lamang sila po ay nag-aaral kundi magamit nila ito sa kanilang mga pagpa-follow up ng kanilang mga prospect o pagba-Bible study o pagdi-disciple Panginoon. Muli po, ibinabalik namin ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. So muli po, isang malugod po na pagbati po ang aking ipinaparating po sa bawat isa po sa atin. So mahalaga po ang panalangin. Ito po ang isa sa pinaka gawain ng Diyos na magagawa natin na ito po'y kahit saan pwede mong gawin. Okay? Yung pagtitipon sa church, ay kailangang ikaw ay lumabas ng bahay mo. Kung ikaw ay malayo sa church, sasakay ng jeep, magko-commute at pupunta sa church. At kung ikaw naman ay magkakaloob sa Panginoon, naturalmente ikaw ay sabihin natin magbibigay out of doon sa blessing na ibinigay ng Panginoon. At maraming mga bagay na talagang hindi mo magagawa sa ibang lugar o sa anumang place, kundi ito po ay may specific na lugar na doon mo lang siya magagawa. Pero ang panalangin po, kahit saang kan lugar ay pwede nyo pong gawin. Kahit anong oras, kahit anong panahon, kahit saang dako. Ito po ang isang magagawa natin bilang isang Kristiyano na ito po ay libre. Ano po? Hindi mo kailangang, pag ikaw ay nalalangin, hindi mo kailangang anumang bagay na gagawin. Pero nakakalungkot po mga minamahal na ito po ay napapabayaan ng maraming mga Kristiyano ang patungkol sa panalangin. So katulad po ng dati, ating pong muli pong pag-aaralan itong panalangin at merong tanong-sagot, yan po yung ating format ng ating Bible study program. So umpisa na po natin. Ano ba ang kahulugan ng panalangin? Ang sagot po, ito po ay sa simpleng kahulugan po ay pakikipag-usap sa Diyos. Ito po yung means of your communication sa iyong Diyos, ang panalangin, mga minamahal. Maraming mga halimbawa sa Biblia at maraming mga Bible characters ang ating mababasa na makapagpapatunay na ito ay dapat gawin ng isang Kristiyano. Maging ang ating Panginoong Hesus ay isang halimbawa. Tingnan po natin ang ating Panginoon. Nagbigay po siya ng halimbawa po sa atin na ang bawat Kristiyano po ay dapat po nananalangin. Matthew chapter 14 verse 23,
muli po ay hinihiling ko na nakaredy ang inyong Biblia at buksan natin sa Matthew chapter 14 verse 23. Matthew 14:23. And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. So mga minamahal, ang ating Panginoon na isang halimbawa na nagpapakita na tayo po ay dapat manalangin. Mark chapter 1. Mark chapter 1 verse 35. Muli ay buksan natin ang ating mga Biblia sa Mark chapter 1 verse 35. Ang sabi sa verse 35, and in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place and there prayed. Luke chapter 6. Muli ay buksan natin ang ating mga Bible sa Luke chapter 6 verse 12. Sabi sa Luke chapter 6 verse number 12. Sabi sa verse 12, and it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray and continued all night in prayer to God. Kaya't napakahalaga po mga minamahal talaga na tayo po ay nananalangin. Katulad ng ating Panginoong Hesukristo, mga minamahal. Kung kaya't napakahalaga po mga minamahal talaga po ang panalangin. At dito ay natunghayan natin ang ating Panginoon. Alam po ninyo, ito po yung magbibigay po tayo ng mga halimbawa po sa Biblia na talagang mga taong mapanalanginin. A man of prayer. Katulad po ni Hezekiah sa 2 Chronicles. Ito po yung mga Bible characters na pinili po natin na isinama po natin dito sa Aralin 20 po para makita natin na may mga man of God na talagang a man of prayer. 2 Chronicles chapter 32. St. Chronicles chapter 32 po, muli ay samahan niyo po kung buksan natin ang ating mga Biblia. Sa St. Chronicles chapter 32 verse 24, in those days, Hezekiah was sick to death, and prayed unto the Lord, and spake unto him, and he gave him a sign. So makikita natin si Hezekiah, sa panahon ng kanyang karamdaman ay nanalangin po siya eh. Sino pa po? Si Nehemiah. Nehemiah chapter 1 verse number 4. Isa-isahin natin yung mga sinipi ko, mga ilang mga Bible characters po sa Bible na sila po ay mga man of prayer. Nehemiah chapter 1 verse number 4. And came to pass when I heard these words that I sat down and wept and mourned certain days and fasted and prayed before the God of heaven. Kaya't napakarami po eh. Sino pa po? Si Daniel. Daniel chapter 6 and verse number 10. Siya din po ay a man of prayer. Napakahalaga po ang panalangin mga kapatid. No po? At sa tuwi-tuwi na ay wag po nating itong pababayaan yung ating prayer life eh. Daniel chapter 6 and verse number 10. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, and he kneeled upon his knees 3 times a day, and prayed, and gave thanks before his God, as he did aforetime. It means to say, regular po na may prayer life si Daniel, mga minamahal. Ito po ang ating paraan ng pakikipag-communicate sa ating Diyos na buhay. Ito po yung ating pakikipag-usap. Ito po yung ating kaparaanan upang maiparating natin yung ating damdamin, yung ating mga kahilingan sa ating Panginoon. Kahit napakahalaga po ang panalangin. Bakit napakahalaga na tayo ay palaging manalangin? Bakit nga ba mahalaga tayo sa tuwi-tuwi na po ay katulad ni Kristo po, nakita natin, katulad yung mga Bible characters? Sapagkat ito'y kautusan ng Diyos. Ang mga lagad ng Panginoon ay kanyang inutusan na manalangin sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13. Palagi tayong manalangin, mga minamahal. Tingnan po niyo sa 1 Thessalonians. 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 17. Muli ay samahan niyo po kung buksan ang ating mga Biblia sa 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 17. Pray without ceasing. Talagang ang panalangin po, hindi po ito parang
parang paputol-putol. Dapat consistent po eh. Pray without ceasing. Okay, sabi diyan, pray without ceasing. Luke chapter 15 verse 1. Tingnan po natin, mga minamahal. Luke chapter 15 and verse number 1. Ano po ang ating matutungayan po dito sa Luke chapter 15 and verse number 1. Mga minamahal. Ano po? Then drew near unto him all the publicans. Luke chapter 15 verse 1. Okay? And all the publicans and sinners for to hear him. Okay? At makikita natin dito mga minamahal, ano? Marahil ay mukhang Kaya't napakahalaga kapatid na tayo po ay manalangin ng walang patid, talagang consistent, palagi po tayong mananalangin. Napakahalaga po yun mga minamahal, dahil mismo ang Panginoon ang nag-utos dito sa atin. Ito ang kaparaanan ng Diyos. Bakit mahalaga po ang panalangin? Number 1, ito ang kaparaanan ng Diyos para abutin ang ating mga pangangailangan. Ang tao po, tayo po bilang mga Kristiyano, araw-araw meron tayong pangangailangan At sa pamagitan ng panalangin, ito po yung kaparaanan ng Diyos para abutin ang ating mga pangangailangan. Buksan po natin sa Matthew chapter 7 ang ating mga Bible. Matthew chapter 7. Sabi po sa Matthew chapter 7 verse 8 and 9. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be open. Makikita natin, or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone? Okay? Kaya nga, ang Panginoon, kung sabi niya nga, kung yung ama ninyo sa lupa na makasalanan, makasalanan ay pag may humingi yung anak sa kanya, ibibigay ba niya, ng tinapay, ibibigay niya ba bato? Hindi po. At ang Diyos po natin na mapagmahal, yan po yung ginagamit ng Diyos na kaparaanan upang abutin ang ating mga pangangailangan. Ito'y nagbubunga ng kagalakan. John chapter 16, alam po ninyo, mahalaga pong panalangin dahil ito po'y nagbibigay sa atin ng joy. John chapter 16, verse number 24, ang sabi sa John 16:24, hitherto have ye asked nothing in my name, ask and ye shall receive, that your joy may be full. Alam niyo, napakasarap po na nananalangin tayo knowing na alam natin na may Diyos na nakikinig ng ating mga hinaing, ng ating mga panalangin. Nagbibigay po ito ng kagalakan sa atin, mga minamahal. Ito'y nagbibigay ng kapayapaan sa halip na pag-aalala. Alam niyo ba, ang laki po ng nagagawa ng panalangin sa buhay ng isang Kristiyano. Dahil kapag ka ikaw ay kulang sa panalangin o wala kang prayer life, hindi consistent ang panalangin mo, naroon po yung pag-aalala. Naroon ang mga bagay na dumarating sa ating buhay na tayo po ay nagwo-worry, nag-aalala, namumblema. Pero kapag ka po tayo ay merong consistent po yung ating prayer life, tingnan po natin sa Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Ito po ang magiging resulta ng panalangin Verse 7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Amen. Dahil po sa ikaw ay nananalangin at alam mo merong Diyos na nakikinig, tumutugon ng panalangin, nagbibigay ito ng kapayapaan, kapanatagan sa ating mga kaisipan, mga minamahal. Then dito po tayo sa pangatlong katanungan. Ano-ano ang ating ipapanalangin? Of course, tayo po ay inuutusan na manalangin, pero ano po ang ating mga ipapanalangin? Lahat ng mga bagay na tanging Diyos lamang ang makagagawa. Alam niyo ba, mga kapatid, sa panalangin po, ito po'y naglalarawan na kung saan ay ipinagkakatiwala mo sa Diyos yung lahat ng bagay na hinihiling mo na siya lamang ang maaaring makatugon nito. It's beyond our ability. It's beyond our power. Maraming mga bagay na hindi natin kaya. Pero thank God, meron tayong Diyos na tumutugon ng panalangin. Sabi sa Philippians 4:6, let your request be made known unto God. Iparating natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. Ang sabi sa Hebrews chapter 4,
Hebrews chapter 4, verse number 16. Hebrews chapter 4 and verse number 16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Amen. Hindi niyo ba napansin? To find grace to help in time of need. Kaya't mga minamahal, talagang tayo po ay mananalangin. At ano yung ating ipapanalangin? Ipanalangin natin ang ating mga pangangailangan. Sabi ng Bible, let your request be made known unto God. Ipanalangin natin ang kaligtasan ng ating mga unsaved loved ones. I believe, meron kayong mga kamag-anak, mahal sa buhay, na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, hindi pa nakakatiyak ng kaligtasan. Ipag-pray po natin sila, mga kapatid. Karunungan na nanggagaling sa Diyos. Tingnan po natin sa James chapter 1, verse 5. Alam nyo ba, sa mundong ito, kailangan natin ang wisdom na galing sa Diyos. At ang sabi sa James chapter 1, verse number 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Kaya po, ipag-pray natin, Panginoon, bigyan mo ko ng wisdom. Gabayan mo ko dito sa mga desisyon ko. Tulungan niyo po ko na makita ko ng maliwanag ang tamang gagawin ko sa araw-araw na buhay, dahil kapag ka nagkamali tayo sa ating mga pasya, sa ating mga hakbang, may mga consequences po yung mga pagkakamali na yan sa ating buhay. Kaya't napakahalaga ang panalangin, at isama natin sa panalangin na, Lord, bigyan mo ko ng wisdom. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang sabi sa Ephesians chapter 5, verse number 18. Ephesians chapter 5, verse number 18, ang sabi po sa Ephesians 5:18, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Ipanalangin mo, Lord, puspusin mo ako ng banal na Espiritu. Kontrolin mo ang aking buhay. Yan po yung mga ipapanalangin po natin eh. Number 4, at marami pa po ha. Nagbigay lang ako ng mga mahalagang mga points para po meron tayong idea na anong ipapanalangin natin. And then number 4 na katanungan, bakit may mga mananampalataya na nanalangin, nanlalamig sa kanyang prayer life? Bakit may mga ibang mga believers na nanlalamig sa kanilang prayer life? Dahil sa hindi pagtatapat sa Diyos at sa kanyang gawain. Alam nyo, affected po kapag po tayo po ay nagiging unfaithful na sa gawain ng Panginoon. Nadadamay din po yung ating prayer life eh. Ang Diyos ay tumutugon ng panalangin at nais niyang sagutin ito. Subalit, maaaring may mga nagawa tayo na hindi nakalulugod sa Diyos, at ito ang nagiging dahilan upang tayo ay manlamig at magpahina sa ating pananalig sa Kanya. Dapat nating saliksikin ang ating mga puso. Mga kadahilanan nito ay pag-ibig sa kasalanan. May kasabihan nga po, ang kasalanan ang magpapalayo sa iyo sa Diyos, sa Kanyang salita. Ngunit ang Kanyang salita ang magpapalayo sa iyo sa kasalanan. Kahit napakahalaga po eh. Okay? Pag-ibig sa kasalanan, sabi sa Psalm chapter 66. Buksan po natin ating mga Bible sa Psalm chapter 66 po. And verse number 18. Ano po ang ating pong makikita po dito sa Psalm 66, verse number 18? If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kaya kapatid, kung hanggang ngayon meron pang mga secret sins in your life, na yan ang nagiging dahilan kung bakit nanglalamig ka sa panalangin, surrender mo yan sa Panginoon. Hindi mapatawad ang kapatid o ibang tao. Unforgiving spirit. Dapat po tayo, kapag meron pong mga kapatiran na nakagawa ng masakit sa atin, matuto tayong magpatawad, dahil hahad lang po yan sa ating prayer life eh. May alitan ang mag-asawa na hindi pa naayos. 1 Peter chapter 3 verse number 7. 1 Peter chapter 3 verse number 7. Tingnan po natin sa 1 Peter chapter 3 and verse number 7. Sabi po sa 1 Peter chapter 3 verse number 7, likewise, ye husbands,
Dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, as being heirs together of the grace of life. Pansinin po nyo, that your prayers be not hindered. Kaya po kapag ka ikaw ay halimbawa family man, ikaw ay meron ng pamilya, kapatid, at meron kayong hindi pagkakaunawaan ng iyong partner sa buhay, ng iyong asawa, ayusin mo ito, ayusin ninyo bago dumilim. No? Sapagkat yan po ay magiging hadlang sa ating panalangin. Panlalamig sa pagbabasa ng Biblia. Ito po yung mga kadahilanan bakit maraming mga Kristiyano nanlalamig sa kanyang prayer life. Ano pa po? Ang panalangin ay isang napakalaking pribileyo sa atin na ipinagkaloob ng Diyos upang sa bawat sandali ay palagi ang nating siyang nakakausap o natatawagan sa oras ng ating pangangailangan sapagkat ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. 1 Peter chapter 5 verse number 7. Nais kong buksan po natin ang Biblia natin sa 1 Peter chapter 5 verse number 7. Sabi sa verse 7, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Kapatid, merong Diyos na nagmamalasakit sa iyo. At nagaantay lang siya na ikaw ay lumapit, tumawag sa Kanya, manalangin. Kaya't nais ng Diyos na tayo po ay sa tuwi-tuwi na ay manalangin. At ang Diyos po ay tumutugon ng panalangin. At nais niyang tayo po ay tumatawag palagi sa Kanya, mga minamahal. Kaya't ang aking encouragement po sa bawat isa po na mga mag-aaral dito sa ating online discipleship program, dito sa mga tanong at kasagutan mula sa Biblia, palagi po tayong manalangin. Dahil ang Diyos ay tumutugon ng panalangin, mga minamahal. Ano po? Ang sabi sa Hebrews chapter 4, verse number 16. Hebrews chapter 4, verse number 16. Hebrews chapter 4, verse number 16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Kaya't mga minamahal, meron tayong Diyos na nasa trono ng biyaya na pwede nating lapitan, tawagan, at ilapit natin yung ating mga kabigatan sa buhay. Ilapit natin sa Panginoon ang ating mga problema. Ilapit natin sa ating Panginoon ang mga bagay na mga pangangailangan ng ating pang-araw-araw na buhay, kalakasan, paglago sa pananampalataya, good health, mga kapatiran sa church, mga unsaved loved ones natin. Napakarami po eh. At wag po natin po itong pabayaan, mga kapatid. Yung ating panalangin, yung ating prayer life, mahalaga po ito. Ito po yung kalakasan natin sa araw-araw ng ating buhay, ang panalangin. Tapusin natin sa panalangin ang ating aralin, number 20. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Muli po, salamat po sa araling ito. At nawa patuloy na kami po ay magdalanginan sa bawat isa. At inihiling ko, Panginoon, na patuloy na pangunahan niyo po kami sa aming patuloy na paglakad sa kalooban ninyo, paggawa ng inyong kalooban, at patuloy na kami po ay patuloy na makipag-communicate sa inyo sa pamagitan ng panalangin. Purihin ka dakilang Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So muli po ay maraming salamat po at magpatuloy po tayo dito sa ating mga tanong at kasagutan mula sa Biblia. Maraming salamat. God bless you all.